sa ating lahat. Ito po yung mga fertile eggs natin. Collection po natin to sa loob ng 2 araw. Ayan po. No? So since tayo po ay marami na pinagpipili ang mga fertile eggs, ay i-apply na rin po natin yung proper selection, no, ng itlog na goods natin may incubate. So ano po ba yung mga dapat natin isaalang-alang sa pagpili ng mga quail eggs, no, para i-incubate? Syempre unang-una nating iisipin is yung shape, no. Ayan, yung shape po, no. So dapat ang shape po ng itlog is almost pabilog. Tara, magtingin tayo. Ito. No? Ayan. Ayan. Almost, halos pabilog po siya. No? Ito. Mas maganda. Ayan, oh. No? Pabilog halos. Okay? Ayan yung matulis niya sa taso. Tapos yung round niya. No? Ganito po, no? Yung shape na dapat nating pinipili for incubation. No? Yung round talaga po siya. Pangalawa, yung pattern ng itlog, no? Yung pattern ng itlog. Saglit, kukuha tayo. Meron na ako agad kinal dyan. Ay, hala, wala na. Ano na, ibenta na natin. Okay? So, meron po kasi mga itlog ng pugo na almost clear, no? Yung kulay ng itlog, no? Almost clear, no? Dapat po ang pinipili natin mga itlog for incubation hangga't maaari is yung cloudy. Cloudy siya. Cloudy na maraming batik-batik. Ayan, oh. Cloudy po na maraming batik-batik. However, meron din po tayong pinipiling mga itlog, no, na for incubation kapag maganda naman yung shape, no. Kaso nga lang class B na po to. Tara, mamili tayo. Ito. Ayan. Kung mapapansin nyo po ito, cloudy siya, no. Ito yung class A, no. Lalo kapag rounded tapos cloudy, automatic yung pinipili ko na yan. Itong isa, rounded siya, pero kung mapapansin nyo po, malinaw yung mga batik-batik niya. Hindi katulad po nito. Ito, no? Yan, kung mapapansin nyo po, no? Cloudy siya. Alright? Yan po, no? Pangatlo! Yung size ng itlog, no? Yung size po ng itlog. Ito, magtingin tayo. Saan ba ito? Okay? Ito po, no? Ang good example, no, ng saglit, magtingin pa tayo ng iba. Yung maliit. Ayan, yung size po. Parehas sila halos cloudy. Ito na. Ayan po. Parehas sila halos cloudy. Maganda mga batik-batik nila, pero makikita nyo mas maliit po ito kesa dito, no? So, saan yung class A po dito? Good for incubation. Ito po. Cloudy, rounded, at malaki, no? Hindi naman po sobrang laking itlog. Yung katamtaman lang na laki. Okay? Ayan po. Maliit po to. Ito, rounded na malaki, no? Tara, magkuha tayo ng example ng mga sobrang lalaki na not good for incubation. Ito po, oh. Ayan. Kung mapapansin nyo, pahaba na ang laki-laki, no? So, ito pahaba na ang laki-laki. Tapos ito, cloudy, rounded, at average yung size, maganda. Maganda ang size po nito. Unlike po dito, pahaba. Ayan. O, diba? So, yun lang po ang mga paraan, no, or mga parameters natin sa pagpili po ng quail egg good for incubation. So, tara, mamili po tayo ng mga not good for incubation. Not good, mahaba. Ayan, o. Another, not good, mahaba.
Ano pa? Ito ba? Not good. Mahaba sobra. Ayan. Malalaki pero mahahaba. No? Sampa. Yung mga mahahaba muna. Ito. Patulis na patulis yan. No? No? Patulis talaga siya. Ayan. Ayan. Patulis. Pati po ito, oh. Sobrang patulis. Ayan. Okay? So, saan pa? Meron pa ba? Ito. Patulis din. Ayan. Ayan. Patulis. Not good for incubation. And then, pangalawa ko pong tinitingnan, wala na ba? Pangalawa ko pong tinitingnan yung size. Ayan. Ito. Yung mga maliliit, tanggalin na natin. Ayan. Mga maliliit. Maliliit. Okay. Ito pa. Ito. Ayan, maliliit. No? Maliliit. Saan pa? Titingin pa tayo. Ito. Maliit. Reject. Reject pang incubate po, ha. Hindi ko sinabing kapag reject na po na reject na rin pambenta, hindi po. Walang ganon. Okay? Ito, maliit. Ayan, maliit. Ito, maliit din. Pahaba to. Ayan, pahaba. Reject na rin yan. Ito rin, pahaba. Ayan, oh. Di bali may 3 days pa naman tayo mag-ipon. No? So, saan pa? Ito, maliit. Pasut. Okay. Meron pa ba? Okay, may crack. Pati po yung may crack, reject na po to. Pero ito hindi na natin binebenta. No? Kaya doon sa mga nakabili sa atin, kung meron kayo nakikitang crack, baka sa ano na yun, upon delivery na po. No? Okay? Ito, iiwalay na natin to. Hindi na natin ilalagay doon. Dito na. Papalaga ko na kay mama yan. Maliliit. Kasi may mga nababasag po talaga. Hindi natin maiwasan talaga. No? Hindi natin maiiwasan. Ito, maliit. Maliliit. Ayan. Saan pa? Magpakita na kayo. Ito, pahaba, maliit, reject. Ganito po tayo magpili, no? Mamili, okay? Ito, maliit din. Right? So, ito po ang mga napili natin. Good for incubation. No? At, waiting na lang tayo doon sa ating... Ito, maliliit din to. Ayan, maliliit. Rejectin na natin yan. Marami naman na tayong mapipapisa. Ayan, ito, reject rin. No? So, ito po yung mga good sizes. Nakita nyo naman. Diba? Kaya, mamili tayo mga best of the best. Ayan. Ito. Ito yung mga good sizes po talaga. Good for incubation talaga. Ayan. No? Ito pa, ayan. Ito yung mga good sizes po. Alright? So, ganun lang po tayo mamili. No? Ba magtaka kayo. Hindi tayo salang ng salang dito. Kasi, iniisip din natin yung kahihinatnan ng mga papisa natin. No? So, ano ba ang mangyayari kapag sobrang laki at sobrang liit ng itlog na ma-incubate natin? May tendency po na sobrang liit ng sisiw at mahina at sobrang laki, mahihina rin po yan. No? Ganun po. So, kapag pahaba naman, mahirapan po makalabas ang itlog, ang sisiw sa itlog kapag tawag dito, pahaba po, no? Pahaba. Dapat rounded para nakakakilos po sa loob yung sisiw. Gumagalaw kasi yan eh. For the last 3 days ng incubation, gumagalaw po yan. Para effective na makagalaw yung sisiw sa loob, parang ball kasi siya eh, no?
dapat rounded po yung itlog. Katulad po nito, itong mga to. Ayan, rounded. Para effective siya makalabas po. No? So, yun po yung mga reason behind. Alright? So, yun lang po. Hope na may natutunan kayo kahit konti. No? Or kung wala, salamat pa rin po sa panonood. Yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace!